Naglagay na nga rin tayo dito ng trapal para kapag umulan ay hindi nga tayo mababasa sa loob ng kubo. Pupunta pala ako sa eskwelahan mga mare para nga sa clearance, pero bago yun at gusto nyong makatipid, bibigyan ko kayo ng tips para nga sa Marie Glow. Ilan nga sa mga Marie Glow user natin ay talaga naman nga mga maring ginagawa na ang ganitong technique. Yung iba nga daw ay 20 peraso pa ang nagagawa dahil sobrang laki nga nito at sobrang kapal nga din ito mga mare, pero dahil nagmamadali tayo ngayon, 6 nga lang ang ginawa ko. Alam nyo ba nga mga mare, kahit kami hindi kami makapaniwala sa comment, yung isang hiwa nga daw abay umabot nga daw ng 1 buwan, siguro mukha lang yung nilalagyan. Ako kasi ay bawal nga mga mare, kaya ilang araw na rin ako hindi nakakagamit nga nito. Siran nga siya na nga lang mga mare ang gumagamit, at tingnan nyo naman nga ang taong to, sabi ko huwag magpupuyat dahil acne prone siya. Tingnan nyo, napakarami niya na naman nga tagyawat. Kapag kasi yan nai-stress, nagpupuyat, ay talaga naglalabasan mga mare yung mga tagyawat niyan. Pero sabi ko naman, hindi naman nga kami nangangamba na dumami yan ng dumami dahil natutuyo naman nga agad yan ng Marie Glow. Kaya lang kapag acne prone ka kasi mga mare, may tutubo tapos may mawawala, ganun nga siya. Habang nagpe-flex nga siya dyan ng sabon, kami naman nga mag-ina pinapaliguan ko na nga si Gail dahil isasama ko nga siya. Nag-comment nga rin dito yung asawa niya para daw nagre-rejuve dahil nga namamalat, dahil meron nga tong mild micropeeling na talaga naman mga mare nakakatulong makapagpaalis ng mga dead skin. Totoo yung sinabi sa comment section dito mga mare na nakakawala nga ito ng tagyawat sa mga likod nga ng mga asawa nga natin o kahit mismo nga tayo. Kaya naman nga ang 179 pesos mo ay talagang kaya niya magtagal ng 1 buwan mga mare. Dahil pupunta nga ako sa eskwelahan para sa clearance, kaya sinama ko na nga rin si Gail dito at medyo hirap nga kami dahil nga ayan, tinitingnan ko lang kung sasama nga siya. Dahil sandali lang naman nga ako dito at magpapacheck up din para ako mga mare sa ospital para nga sa urinalysis. Sinasabi ko nga kay Ran parang ayaw nga sumama dahil ayaw nga maglakad, abay dala pa nga itong mga maring eyelash ko. Nakakatuwa lang kasi mga mare nakakapaglakad na siya, kaya naisasama ko na nga siya dito sa loob at buti na lang pwede nga rin mga mare. Nandito rin naman nga sila Monica at hindi na nga siya takot, kaya naman ito't sumasama nga at nakakatuwa nga, maraming natutuwa nga sa kanya. Kaya lang napakatipid din ng ngiti niyan mga mare, sa akin nga lang ngumingiti ang batang ito. Nung tinatanong ko nga na uuwi na nga kami mga mare, tingnan nyo naman, ngingiti na nga siya na nagpapakyut. Di rin naman kami dito mga mare magtatagal kasi pupunta pa nga kami ng ospital. Kaya naman nga mga mare, ayan, nagkwentuhan lang din kami saglit at umuwi na nga rin kami. Hinatid na nga lang din kami mga mare nila Monica para nga syempre mabilis, at salamat kila Monica at Princess. Malapit lang din naman dito mga mare ang ospital, kaya naman nga sakto lang din naman nga ang pagpunta nga natin. Medyo hirap na nga rin akong buhatin si Gail. Meron naman nga siya ditong car seat mga mare, kaya lang kapag gising talaga siya ay ayaw niya nga dyan, kaya dapat tulog siya. At hindi na nga kami mga mare nagtagal sa ospital dahil sobrang sakit nga ng tiyan ko na halos parang ewan ko, di ko alam mapaliwanag. Ngayon nga napapansin ko mukhang mas maselan nga ako ngayon mga mare ngayon dahil talagang nasusuka ako na parang hindi naman, tas parang naglalaway ako yung ganong atake. Kaya kahit gusto ko magtrabaho mga mare, hindi ko nga magawa, tas ayoko ng kulob na lugar. Mas gusto ko nga mga mare yung meron ng bintana, ganyan. Pero ayan, nung pumunta nga ako dito, nililibang-libang ko nga rin mga mare sarili ko at nag-aamoy na nga lang ako dito ng balat ng orange para hindi nga ako mahilo. Pero sobrang latang-lata nga ako dito mga mare, kaya gustuhin ko man marami akong gawin ay hindi ko nga magawa ngayon. Pero kailangan ko ding libangin mga mare para kahit papaano may magawa nga ako ngayong bakasyon ko, kasi 1 buwan nga lang ang bakasyon nga namin at sayang naman kung wala akong magawa. Kay Gail kasi mga mare, hindi naman nga ako ganito, pero nga dito sa pangalawa ay ewan ko na nga lang, hindi ko tuloy alam kung babae o lalaki to. Sadya sigurong gano'n na kapag nga nagbubuntis sa iba-iba nga mga mare, merong maselan, may hindi naman maselan. At natuwa naman nga ako sa bulaklak nga na tanim nga ni mama, ay nag-iisa nga siya dito. Di ko alam kung bulaklak ba itong mga mare, parang sa bonggambilya ba yun? At eto nga si mama, naguhukay na naman nga ditong kamote. Tuwang-tuwa nga si tatay nung minakuha nga si mama ditong malaking kamote. Napakahilig na mama sa kamote mga mare. Ilalaga niya ngayon sa umaga ay na nga ang kakainin niya. Napakahina kasing kumain ni mama, kaya kung titingnan nyo payat siya. Sa sobrang paborito niya rin ang kamote, ayun dyan din ako pinaglihi nga ni mama. At eto nga si tatay, tingnan, tuwang-tuwang kinukwento nga kay Ran na napakaganda nga daw nung tanim. Habang ito naman nga si Ran, abala nga rin dito mga mare kasi malapit na rin ang tag-ulan. Mahirap na nga kung kailan tag-ulan, saka nga tayo mga mare maghanda. Hindi pa rin naman niya to mga mare matatapos dahil nga syempre marami pa nga rin gagawin bukas. At eto nga si Gail, ayaw pa rin talagang umuwi. Tingnan nyo ang ginagawa, napakahilig nga sa talong. Simula nga nang matuto na nga to mga mare maglakad, mas doble nga yung pagod dahil kailangan mo nga siyang bantayan dahil may kung ano nung ginagawa. So syempre bilang magulang, pag nakikita mo nga masigla ang anak mo, doble nga yung saya kaysa nga sa pagod. Ngayon kasi ayaw nyo na nga mga mare nagpapakarga, mas gusto niya na ngayon naglalakad siya at nagtatatakbo nga kung saan saan. Nung mga oras nga na to,
Abay, nag-shortcut pa nga yan mga mare, kahit nga may pamalo na nga yung papa niya, hindi pa nga rin natatakot. Loko-loko nga mga mare, etong si Ron, ginagaya pa naman yung lakad ng anak, pa naman tingnan nyo yung lakad. Kapag ganito, hinahayaan namin siya magdumi, saka na lang lilinis pag matutulog na. Lord, salamat po sa lahat ng blessing, syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun, bukas na lang ulit?